At mas pinabilis pa dahil sa mga features na to mga boss. Naka VGT turbo na or variable geometry turbocharger. Hey, what's up mga boss, manang araw sa lahat. So yun, napakaangas ng unit natin ngayon, Isuzu Elf new model. Ayan, makikita nyo mga boss, naka LED projector lamps na at napaka futuristic ng tignan. So titignan natin ang mga features nito at anong mga nilagay nito mga boss. Ito is naka remote key na rin at syempre naka immobilizer na to at kikita na naman ang mga key programmer nito. Solid. So wala namang masyadong special dito sa loob. Ayan, naka fabric seats with matching na mga punit na plastic cover. At dito naman sa kanyang gauges at speedometer, ayan, naka analog pa rin. At syempre handa nyo na yung mga scanner na may ADAS or about sa safety ng isang sasakyan dahil ito is may mga sensors na sa auto brake at saka lane keeper. Diba napaka amazing, dagdag kita na naman sa atin. Wow. At dagdag gastos din sa may-ari. Ay, at dagdagan pa natin yung kita natin as mekaniko. Ayan, napaka paborito nito sa mga nagre-remap kasi nagiging sakit ng ulo to sa mga Pilipino eh. Bawal to sa gasolina, bawal din ito sa tubig na lagyan mo itong tangke na to. So AdBlue lang talaga mga boss, huwag kang mag-add ng red or green dahil masisira ang utak nitong AdBlue na to. Because AdBlue is composed of urea and other chemical elements na ini-inject sa ating exhaust system para magiging mabango yung utot ng ating mga diesel engines. Dahil alam naman natin, compare sa gasoline, mas malakas talaga ang amoy ng diesel gaya ng kilikilin ng crush mo. Ay, joke! At dito pala siya ini-inject mga boss. So iba-iba naman ang location yan sa mga ibang units. Pero basta kapag dumating to sa Pilipinas, AdBlue delete. At ang length pala ng flatbed nito is nasa 9.5 to 10 feet according to my mm or mata-mata. Wala naman kasi akong bit-bit na steel tape at naka-hydraulic type tailgate na rin to. At syempre ang malupitang capacity na 3,000 kg na ginagawang 7,000 sa Pilipinas. Ay, at ito yung best part sa truck na to mga boss. Ayan, itong power plant niya. It is powered by a brand new design engine na siyang ni-replace sa 4JJ1, 4JZ1 ang engine na to mga boss. At syempre mas advanced at mabilis na to. At kahit na 3.0 liter engine na to, ang main selling point talaga sa truck na to mga boss is economy. So ibig sabihin, mas matipid to ng diesel kumpara sa 4JG1. At mas pinabilis pa dahil sa mga features na to mga boss. Naka VGT turbo na or variable geometry turbocharger na may mga fluffs sa ilalim or vanes na nag-a-adjust in different RPM para masolve ang problema ng turbo lag na siyang sanhi ng turbo boost delay sa mga hindi naka VGT turbo. At syempre additional kita na rin yan sa mekaniko dahil kapag nag-clog yan ay low power oy. At syempre dahil Euro 5 na ang unit na to, ayan, ang daming sensor, solid. Kaya napaka-exciting sa mga auto technician ito. At ito naman mga boss is vacuum actuator ng ating turbo wastegate. Wastegate good kanang waste ba nimo nakaigit ka? Aw. So ito yung nagpre-prevent ng overboost. So ito yung connection niya. Ayan, sundan natin kung saan siya papunta. Dito at andito at patungo dito sa actuator solenoid na siya nagko-close and open para pumunta ang vacuum na hangin doon sa ating actuator ng turbo wastegate. At sundan naman natin kung saan to patungo. Ayan, andun patungo. At dito siya. Ayan, andito. So ito yung vacuum pump niya mga boss. It is driven by camshaft. Yung iba is kumukuha sa intake vacuum at yung iba is driven by alternator, yung likod na part. At yung iba is driven by gear. At isa rin sa purpose nito is sa vacuum ng ating brake booster. At ang upper suspension arm nito mga boss is same lang sa 4JJ1 na mabilis masira ang bucket ng ating bushing na magre-resulta sa pagtakingking pero matibay naman ang ball joint nito. At dito naman tayo sa baba mga boss. Ayan, makikita ninyo ang lower suspension arm nito. Mas pinanipis, mas pinasexy, may mga kurba na. Pero naka-coil spring pa rin to mga boss gaya ng 4JJ1 na una. Pero hindi ako fan ng mga suspension ng Isuzu dahil sobrang tagtag unlike sa Nissan. Pero goods naman kapag marami kang karga. At ito pa mga boss, ayan, mas pinaliit na ang kanyang steering gearbox. I think naka 90 degrees angle. In SK ang brand. So hindi ko pa sure ang quality niyan. Pero malalaman natin yan in the future. At kasama ko pala dito si Boss Hirakawa na palaging tumatawa na parang walang problema. Kaya masarap sa trabaho siya kasama. Napaka-goods, diba? At dito naman tayo sa left side ng engine. Ayan. At syempre naka-electronic throttle body. Gaya lang din ng 4JJ1. At ito mga boss, ito yung kanyang EGR or exhaust gas recirculation. At may pressure sensor na rin ang housing ng ating fuel filter. At syempre dagdag kita. Sakit ulo sa may-ari. At sundan natin itong EGR niya. So nasa ilalim ang kanyang heat exchanger radiator na siyang nagpapa-cool down sa exhaust gases galing sa exhaust system patungo sa EGR actuator bago iba to sa intake system ng ating engine. So kaway-kaway dyan, comment naman kayo sa mga nag-EGR blanking. So pwede yan temporarily kung wala ka pang pambili ng EGR kapag ito ay subject for replacement na. At syempre hindi ko patumpak ang mga issues nito. Tingnan lang natin in the future kung reliable ba talaga ang engine nito dahil nag-merge kasi ang Isuzu sa Kingling Engine Corporation Ltd. So nakabase ito sa China kaya hindi na tayo magtataka in the future meron ng made in China na Isuzu. Pero it doesn't mean na nasasacrifice yung quality ng engine. At ang
radiator pala nito, I think medyo manipis na siya kumpara sa 4GJ1. At dito may MAF sensor din at may air temperature sensor. Siyempre, dagdag kita na naman sa mekaniko yan. So yan ang beauty ng 4JZ1 engine mga boss. At paki-comment down below kung ano masasabi mo sa unit na to mga boss. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-share, i-heart, mag-follow, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.